Kabanata 3081 hanggang Kabanata 3070. Kabanata 3081. Sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, ang mga henyo ng mga protos ay nakapasok na sa lungsod ng tadhana bago pa ang iba, at marami ring mga henyo sa gitnang kaharian ng Diyos. Susunod, dapat na ring dumating ang mga tao, mga demonyo, at mga lahi ng demonyo. Hala, narito na ang mga demonyo. Sa oras na iyon, sa kalangitan sa itaas ng ilang, walang katapusang lakas ng demonyo ang lumago sa kawalan. Ang itim na mahiwagang lakas na umaapaw sa kalangitan ay nagdulot ng kadiliman sa langit at lupa. Ang mga bayani ng lahi ng demonyo ay parang maitim na ulap. Lahat ng mga naglalakbay na cultivator sa ilang ay nagulat. Mukhang maraming henyo mula sa lahi ng demonyo ang papasok sa lungsod ng tadhana ngayong pagkakataong ito. Baka makipagkompetensya sila sa mga protos. Totoo nga, marami nga. Hindi bababa sa 30,000 katao ang nasa hanay na ito. Sa ganitong malakas na hanay, tiyak na napakalakas ng kanilang swerte. Si Wang Chui, ang higanti ng lahi ng demonyo, ang nanguna mismo, at ang apat na batang malalakas na lalaki na nakasuot ng baluti ng demonyo at may napakatakot na aura ay dapat na ang apat na hari ng langit, lupa, itim, at dilaw, na sikat sa buong lahi ng demonyo. Talaga silang iyon. Hindi ko inakala na ang mga taong ito ay darating sa gitnang kaharian ng Diyos at hindi nagpakita. Narinig ko na ang apat na taong ito ay umabot na sa tuktok ng dakilang hari ng demonyo. Sa ilalim ng hari ng demonyo, kakaunti lang ang mga kalaban. Ang langit, lupa, Zanwang, at ang apat na hari ng lahi ng demonyo ay nakakatakot, ngunit hindi rin mahina ang Shawufir ng Akademya ng Mahika. Sa mga malalakas na batang lalaki sa ilalim ng 100 taong gulang, si Shawufir ay walang alinlangan na numero 1 sa Akademya ng Mahika. Ang lahi ng demonyo ay matayog na nakatayo sa kawalan, parang isang nakakatakot na hukbo ng kabataan. Ang higanti ng demonyo na si Wang Chui ay nakatayo sa harap na may mga kamay sa likuran. Sa likuran ng higanti ng demonyo ay ang apat na hari ng langit, lupa, Zanwang, at ang Shawuday ng Akademya ng Mahika. Lahat sila ay tumangala at tinatitigan ang sinaunang, lubhang mahiwagang malaking pintuan. Yehan, Basiya, Kang Tianzang. Maghihintay ako sa inyo sa lungsod ng tadhana, dapat na ring magsimula ang paligsahan na ito, sino man ang magwagi, bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Sinulyapan ng higanti ng demonyo ang likuran, hindi pa dumadating ang mga tao at mga lahi ng halimaw, at agad na naging isang nakakatakot na itim na lakas ng dyablo ang higanti ng demonyo at tumalsik diretso patungo sa sinaunang malaking pintuan. Sa isang iglap, sunod-sunod na gumalaw ang libu-libong batang henyo ng lahi ng demonyo, naging mga guhit ng itim na lakas ng demonyo, parang isang nakakatakot na itim na galon ng hangin, na patuloy na pumapasok sa lungsod ng tadhana. Sa loob lamang ng 1 minuto, lahat ng hukbo ng kabataan ng demonyo na nakatayo pa lamang sa mundong ito kanina ay nawala na. Pumasok na rin ang lahi ng demonyo sa lungsod ng tadhana. Pagdating ng panahon, ang apat na lahi, kasama ang mga henyo mula sa gitnang kaharian ng Diyos, ay makikilahok. Anong uri ng mga kislap ang mabubuo kapag sila ay magkakasalubong? Siguradong napakaganda, at siguradong napakamalupit din. Sa lungsod ng tadhana, kahit na ang mga kapatid ay maaaring maging mortal na kaaway. Ang mga pang-aakit ay nasa lahat ng dako, kakaunti lang ang makakapaglaban dito. Sa mundo ng ilang, puno ng pagtatakam ang mga mata ng walang katapusang mga cultivator, ngunit kabilang sa kanila, marami na ang lampas na sa limitasyon para pumasok sa lungsod ng tadhana. Sa mundo, mayroon pa ring ilang mga nakakalat na cultivator na pumapasok sa lungsod ng tadhana, at karaniwang mga henyo mula sa gitnang kaharian ng Diyos ang mga taong ito. Narito na ang lahi ng demonyo. Sa oras na iyon, pagkatapos ng lahi ng demonyo, ang mundo ng ilang ay biglang natakpan ng isang nakakatakot na aura ng demonyo. Sa pagbaba ng lakas ng demonyo, ang mga henyo ng lahi ng demonyo ay unti-unting lumitaw sa itaas ng ilang na parang isang nakakatakot na itim na ulap. Si Yaozo Baxia ay parang isang hindi mapatalo na Diyos ng digma. Sa kanyang likuran ay ang mga prinsipe. Sa Yaozo, si Baxia ay ang hindi maalis na figure ng kaluluwa ng henerasyong kabataan ng Yaozo. Dumating na si Prinsipe Baxie kasama ang mga tao ng Yaozo. Hala, sino iyang tamad na batang lalaki sa harap ng Akademya ng Tianfeng? Parang pamilyar. Sa harap ng Akademya ng Tianfeng, may isang lalaki at babae na nangunguna sa mga henyo ng Akademya ng Tianfeng. Pamilyar sa lahat ang babaeng iyon, si Yanfeng ng Akademya ng Tianfeng, at ang lalaking mukhang tamad at may peklat sa mukha, maraming tao ang nakakaramdam na kakaiba at pamilyar. Siyempre, ang mga makakapanguna sa mga henyo ng Akademya ng Tianfeng ay hindi mahina. Siya pala si Yu Honghuang. Ano, si Yu Honghuang?
iyang si Yu Honghuang na minsang pumatay ng daan-daang kapwa-estudyante sa akademya ng Tianfeng, at kahit na nagbati ng laban sa numero 1 general ng Diyos. Oo, siya iyon. Narinig ko na ikinulong ng akademya ng Tianfeng ang taong ito sa Demon Town Tower. Hindi ko inakala na papalayain siya ngayong pagkakataong papasok sila sa lungsod ng tadhana. Ang taong ito ay isang mabangis na tauhan. Rebelde siya. Kahit na ang kanyang sariling mga tao ay pinapatay niya kung gusto niya, walang anumang pag-iingat. Sa ilang, maraming mga mata ang tumingin sa tamad na batang lalaki na may mababaw na peklat sa mukha, na nagpangiti sa bibig ng batang lalaki, at inunat niya ang kanyang baywang at nagsabi, mukhang hindi pa nakalimutan ng mundo ako, si Yu Honghuang, ah. Narito na ang mga tao. Biglang tumingin si Prinsipe Baxie sa isang kawalan, naramdaman niya na ang hininga ng dalawang matandang kalaban ay patuloy na papalapit sa kawalang iyon. Kabanata 3082. Sa susunod na saglit, lahat ng mga henyo ng lahi ng tao ay lumitaw din sa pamumuno ni Na Yehan at Kang Tianzhou, ngunit kung ikukumpara sa malakas na hanay ng lahi ng halimaw, ang mahigit 8,000 katao ng lahi ng tao ay tila mas mahina. Narito na sina Yehan at Kang Tianzhan. Hindi ko inakala na magkakaroon ng mas mababa sa 10,000 henyo ng tao na papasok sa lungsod ng tadhana ngayong pagkakataong ito. Kung ganito man, paano sila makakakompetensya sa ibang tatlong lahi? Ang mga tingin sa ibabaw ng ilang ay dahan-daang bumagsak sa lahi ng tao. Yehan? Binabaon sa langit? Sa lungsod ng tadhana, gusto kong ipababa ng prinsipe na ito ang swerte ng mga tao, at maaaring pumasok ang mga tao sa lungsod na ito, ngunit hindi makakalabas. Narinig ito, at malakas na nagsabi si Yehan, baka masyadong maaga para sa iyo na duminahin ang prinsipe. Sa lungsod ng tadhana, hindi natatakot ang ating lahi ng tao sa anumang hamon. Maghihintay sa iyo ang prinsipe sa lungsod ng tadhana, Terra na. Pagkatapos sabihin ang mga salita, sa pamumuno ni Prinsipe Baxia, ang mga hukbo ng kabataan ng Yaozo ay sunod-sunod na tumakas patungo sa sinaunang malaking pintuan. Nakita ito, tumingin si Yehan sa batang babae na nakasuot ng lilang damit na nakatayo sa kanyang tabi, at nagsabi, sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako magbibiro ng sarili kong buhay. Sumimangot si Ziyi, tandaan mo ang aming kasunduan, maraming lugar sa loob na gagamitin ka. Narinig ito, at malalim na huminga si Yehan. Tumingin siya sa sinaunang, mahiwagang, malaking pintuan na tila umaabot sa langit at nagsabi, matagal na tayong naghihintay, pumasok na tayo. Magkita-kita tayo muli sa lungsod ng tadhana. Pagkatapos noon, ang mga henyo ng lahi ng tao ay naging mga nakakatakot na itim na anino at nawala sa loob ng malaking pintuan. Ang pagbubukas ng lungsod ng tadhana ay tatagal ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, isasara na ang pintuan. Kaya naman, sa loob ng 3 araw na ito, lahat ng mga naglalakbay na cultivator na may karapatan na pumasok sa lungsod ng tadhana ay maaaring pumasok dito. Habang ang mga henyo ng lahi ng tao ay unti-unting nawawala sa loob ng malaking pintuan, marami pa ring mga cultivator na naglalakbay patungo sa lungsod ng tadhana sa ilang na iyon, ngunit habang dumadaan ang oras, lalong magiging kakaunti ang mga cultivator na papasok sa lungsod ng tadhana, at karaniwang lahat ng dapat pumasok ay pumasok na. Buzz. Sa sandaling iyon, nang dumaan sina Yehan at ang iba pa sa sinaunang at mahiwagang malaking pintuan, naramdaman nila ang isang malakas na pakiramdam ng kawalan ng bigat. Sa sandaling iyon, parang biglang nagkaroon ng short circuit ang isip ng lahat sa isang iglap, at hindi nila maikokontrol ang kanilang sarili, ngunit nang mawala ang malakas na pakiramdam ng kawalan ng bigat, dumating ang malakas na liwanag, parang nasa ilalim sila ng matinding init ng araw. Binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at dahan-daang tumingin. Sa sandaling iyon, nasa kalangitan siya sa itaas ng isang lungsod. Ang lungsod sa ibaba ay puno ng mga alon ng sinaunang aura. Napakastahimik nito, parang isang libingang lungsod, walang anumang nilalang na makikita. Saan ito? May boses na narinig mula sa tabi ni Yehan. May 8,000 cultivator ng lahi ng tao na pumasok sa lungsod ng tadhana. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa lungsod ng tadhana, ang 8,000 katao ng lahi ng tao ay na-transfer na sa iba't ibang lugar. Kung maswerteng ka, maaari ka pang mateleport sa parehong lugar kasama ang ilang tao. Kung hindi maswerteng ka, maaari ka pang lumitaw mag-isa sa isang kakaibang lugar. Ganito rin ang nangyayari sa lahi ng tao, at ganito rin sa mga Diyos, demonyo, at mga demonyo na nakapasok na sa lungsod ng tadhana. Sa sandaling iyon, may mahigit 12 batang henyo ng lahi ng tao sa tabi ni Yehan, ngunit hindi niya alam ang sinuman sa mga taong ito. Wala man lang sa mga nangungunang henyo ng lahi ng tao ang kasama ni Yehan. Parehong wala sina Yeching at Yeching.
Pagpasok sa lungsod ng tadhana, natural na inilabas ni Yehan si Yeching mula sa daigdig ng mga Taoista. Sa kanyang likas na lakas, sa sandaling makakuha siya ng pagkakataon sa lungsod ng tadhana, tiyak na makakakuha siya ng maraming benepisyo. Ito dapat ay ang lungsod ng tadhana. Hey, ano itong kalahating hubog na hugis na pattern sa ating noo? Lahat ng mga henyo ng lahi ng tao ay tumingin sa isa't isa. Bawat isa ay may kalahating hubog na hugis na pattern sa pagitan ng kanilang mga kilay, kabilang na ang kay Yehan. Ang pattern ay pula, parang isang sibol na pinutol ng sinuman. Nasira ito sa dalawang bahagi. Agad na, mga alon ng impormasyon ang dumagsa patungo sa isip ng lahat na parang galon ng tubig. Ang impormasyong ito ay parang pinipilit na ipasok ng isang hindi nakikita na nakakatakot na puwersa. Sa susunod na saglit, ang isip ni Yehan at ng iba pa ay napuno ng parehong impormasyon. Ang kalahating hubog na hugis na pattern na lumalabas sa pagitan ng kanilang mga kilay ngayon ay tinatawag na Fate Ring, pangkulay ng tadhana, kilala rin bilang ang 12 Life Ring, pangkulay ng buhay, na kumakatawan sa lakas ng swerte ng bawat isa. Kung mas mataas ang pangkulay ng tadhana, mas malakas ang swerte. Kung mawala ang pangkulay sa gitna ng kilay, oras na ng kamatayan. May 12 kulay ang pangkulay ng buhay, mula mababa hanggang mataas, pula, kahel, dilaw, berde, cyan, asul, lila, kulay abo, kayumanggi, itim, puti, at ginto. Sa simula pa lamang, ang mga naglalakbay na cultivator na pumasok sa lungsod ng tadhana ay maaari lamang magkaroon ng pinakamababang pangkulay ng buhay, na ang pulang pangkulay ng buhay. Sa una, kung mas mataas ang realmo, mas madilim ang kulay ng pangkulay ng buhay. Tanging kapag ang bawat pangkulay ng buhay ay umabot sa 10 milyong puntos ay maaaring maging ganap ang pangkulay ng buhay. Tulad ni Yehan, nasa tuktok na siya ngayon ng Immortal Realm Docheng, at ang pulang pangkulay ng buhay ni Yehan ay may lamang 500,000 puntos, milyong puntos na pangkulay ng buhay. Para sa bawat pangkulay ng buhay, matapos maabot ang 10 milyong puntos ng pangkulay ng buhay, lalabas ang pangalawang kahel na pangkulay ng buhay sa ibabaw ng kalahating hubog na pulang pangkulay ng buhay, at ganoon pa rin. Kapag ang pangalawang kahel na pangkulay ng buhay ay umabot sa 2 milyong puntos ng pangkulay ng buhay, lalabas ang ikatlong dilaw na pangkulay ng buhay. Kabanata 3083. Sa lungsod ng tadhana, maraming paraan at pamamaraan para mapabuti ang sariling pangkulay ng buhay. Ang pinakamadali at pinakamabilis na rito ay ang pagnanakaw ng pangkulay ng buhay ng iba, at ang tanging paraan para makuha ang pangkulay ng buhay ng iba ay pumatay ng ibang tao. Bukod sa pagnanakaw ng pangkulay ng buhay ng iba, mayroon din namang mga kayamanan ng pangkulay ng buhay sa lungsod ng tadhana. Sa sandaling makuha ang ganitong uri ng kayamanan, magdaragdag din ang sariling pangkulay ng buhay. Bukod pa rito, mayroon din namang altar ng tadhana sa lungsod ng tadhana. Hindi isa lamang ang ganitong altar ng tadhana. Ang ilang mga gawain ay ibinibigay sa altar ng tadhana. Basta't makumplito mo ang kaukulang mga gawain, makakakuha ka rin ng kaukulang pangkulay ng buhay. Bukod pa rito, sa altar ng tadhana, maaari rin gamitin ang sariling pangkulay ng buhay para makipagkalakalan. Siyempre, napakamahal ng pangkulay ng buhay na kailangan para sa ganitong uri ng transaksyon. Bukod pa rito, ang lungsod ng tadhana ay nahahati rin sa 12 rehiyon, bawat isa ay napakalaki. Ang 12 rehiyong ito ay tumutugma sa 12 pangkulay ng buhay. Sa ngayon, ang mga pangkulay ng buhay ni Yehan at ng iba pa ay pula, at maaari lamang silang mag-aktibidad sa rehiyong ito, sa sandaling maabot ng kanilang pangkulay ng buhay ang antas ng kahel na pangkulay ng buhay, automatikong sila ay lilipat sa susunod na rehiyon. Sa madaling salita, maaari ka lamang pumunta sa ibang lugar kapag napabuti na ang iyong pangkulay ng buhay, at sa lungsod ng tadhana, ang pangkulay ng buhay ay rin ang tanging perang ginagamit sa kalakalan, kaya naman sa lungsod ng tadhana, ang pangkulay ng buhay ay labis na mahalaga at ang susi sa pagkakaligtas. 12 pangkulay ng buhay, 12 rehiyon, altar ng tadhana. Matapos matuno ang impormasyon sa kanyang isip, dahan-daang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Pagkatapos pumasok sa lungsod ng tadhana, bawat cultivator ay may maraming impormasyong pinipilit na ipasok sa kanilang isip. Mayroon din namang templo ng tadhana sa lungsod. Ngunit kung nais mong pumunta sa templo ng tadhana, maaari ka lamang pumasok sa templo ng tadhana kung nakumpleto mo na ang 12 pangkulay ng buhay, ibig sabihin, nakalikom ka na ng 12 pangkulay ng buhay. Gayunpaman, para makumplito ang 12 pangkulay ng buhay, kailangan mo ng 120 milyong puntos ng pangkulay ng buhay, napakahirap itong makumplito.
Alam din ni Yehan mula sa impormasyong ito na mula nang mabuksan ang lungsod ng tadhana, napakakaunti lamang ang mga taong nakakalipat ng lahat ng 12 pangkulay ng buhay sa huli, at napakakaunti rin ang mga pagkakataong nakapasok sa templo ng tadhana. Mukhang ang susunod na gagawin, bukod sa pagtitipon ng mga henyo ng lahi ng tao, ay mapabuti ang pangkulay ng buhay. Dahil maaari kang mangagaw ng pangkulay ng buhay ng iba, kailangan mong pumatay ng tao. Ang mga mata ni Yehan ay lumapot na parang isang linya. Mahigit 100,000 cultivator ang pumasok sa lungsod ng tadhana. Basta't makapapatay ka ng sapat na dami ng tao, laging maaaring itaas ang pangkulay ng buhay. Bukod pa rito, ang mga naglalakbay na cultivator na pumasok sa lungsod ng tadhana ay maaari lamang magkaroon ng pulang pangkulay ng buhay, at ang pulang pangkulay ng buhay ay maaari lamang manatili sa rehiyong ito, kaya naman ang mga general ni na Yeching at Tianlong, pati na rin ang Li Zhengdao ng lahi ng tao at iba pa ay tiyak na nasa rehiyong ito rin. Bagamat alam lamang ni Yehan na ang bawat isa sa 12 rehiyon ay napakalaki, wala siyang tumpak na ideya kung gaano kalaki ito. Siyempre, dahil ang lahat ay maaari lamang magkaroon ng pulang pangkulay ng buhay pagpasok nila, ang mga tao mula sa mga Diyos, demonyo, at halimaw ay tiyak na nasa rehiyong ito rin. Sa ngayon, mahina ang lahi ng tao, at tanging sa pamamagitan ng pagtitipon ng mabilis hanggat maaari ay maiiwasan silang mapatay ng ibang lahi at maagawan ng pangkulay ng buhay. Ye Chanson, ano na po ang gagawin natin ngayon? Matapos matuno ang impormasyon sa kanilang isip, mahigit 12 henyo ng lahi ng tao ang tumitig kay Yehan, at maswerte rin sila na makasama si Yehan nang pumasok sila. Narinig ito, at nagsabi si Yehan, hanapin agad ang ibang mga tao ng lahi ng tao, tapusin na muna natin ang ibang bagay mamaya. Buzz. Bigla na lamang, sa sandaling iyon, sa lungsod sa ibaba na parang libingang lungsod, biglang may malakas na paggalaw na lumabas, at pagkatapos noon, natakot na makita ni Yehan at ng iba pa na ang sinaunang at malaking lungsod na ito ay talagang binabagsak ng isang nakakatakot na puwersa, parang may isang kaayla hilakbot na bagay na gumigising mula sa lupa. Hindi, tumakbo tayo. Natakot si Yehan sa kanyang loob, naramdaman niya ang isang hindi maihahambing na nakakatakot na krisis na bumabalot sa kanya. Ang mga malalaking bahagi ng sinaunang at malaking lungsod ay isa-isang lumutang, parang may isang kaayla hilakbot na bagay na gumigising sa ilalim ng lupa ng lungsod na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yehan na ang kanyang kaluluwa ay nakulong ng isang nakakatakot na krisis. Ang pagbabaligtad ng isang lungsod sa isang iglap, napakahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang bagay na lilito ngayon. Sa ibabaw ng kalangitan, sinusubukan ni Yehan at ng iba na makalayo sa sakop ng lungsod. Lahat ay ginamit ang kanilang bilis hanggang sa sukdulan. Gayunpaman, mabilis man sina Yehan at ang iba, mas mabilis pa ang bilis ng paglilitaw ng lungsod sa ilalim ng kanilang mga paa. Tumingin sila sa harap, halos ang buong lungsod ay nabaligtad na. Hold head high. Tandaan, ang tunog na, hold head high, ay isang tunog ng hiyaw na karaniwang ginagamit para sa mga dragon o malalaking nilalang sa mga kwentong pantasya. Sa Tagalog, maaaring isalin bilang, umiingay ng malakas. O gamitin ang salitang, hiyaw. Para ipahiwatig ang lakas ng tunog. Bigla na lamang, ang nakakatakot na boses ay may dalang labis na malalim at makapal na aura, parang pagsabog ng bulkan, na kumakalat mula sa lupa. Ang kalituhan ng aura na iyon, maliban kay Yehan, walang ibang henyo ng tao ang nakapaglaban nito at lahat ay nagsuka ng dugo. Huwag kayong tumigil, Terena. Malungkot ang mukha ni Yehan, anong uri ng halimaw ang napakatakot. Bukod pa rito, may ganitong nakakatakot na halimaw pa rin sa unang rehiyon ngayon, kaya naman gaano kamapanganib ang magiging ikalawang rehiyon, ikatlong rehiyon, at maging ang huling 12 rehiyon. Kabanata 3083. Sa lungsod ng tadhana, maraming paraan at pamamaraan para mapabuti ang sariling pangkulay ng buhay. Ang pinakamadali at pinakamabilis na rito ay ang pagnanakaw ng pangkulay ng buhay ng iba, at ang tanging paraan para makuha ito ay pumatay ng ibang tao. Bukod sa pagnanakaw ng pangkulay ng buhay ng iba, mayroon din namang mga kayamanang nagdaragdag nito sa lungsod. Sa sandaling makuha ang ganitong kayamanan, tataas din ang sariling pangkulay ng buhay. Bukod pa rito, mayroon din namang mga altar ng tadhana sa lungsod, hindi isa lamang. Ang mga gawain ay ibinibigay dito, at kapag nakumpleto ang mga ito, makakakuha ka ng kaukulang pangkulay ng buhay. Maaari rin gamitin ang sariling pangkulay ng buhay para makipagkalakalan sa mga altar. Siyempre, napakamahal ng halaga ng pangkulay ng buhay na kailangan para sa ganitong transaksyon. Ang lungsod ng tadhana ay nahahati rin sa 12 napakalaking rehiyon, na tumutugma sa 12 antas ng pangkulay ng buhay.
Sa ngayon, ang mga pangkulay ng buhay ni Yehan at ng iba pa ay pula, kaya't maaari lamang silang mag-aktibidad sa unang rehiyon. Kapag maabot na nila ang antas ng kahel na pangkulay ng buhay, automatikong lilipat sila sa susunod na rehiyon. Sa madaling salita, maaari kang pumunta sa ibang rehiyon lamang kapag napabuti na ang iyong pangkulay ng buhay. Ito rin ang tanging pera sa kalakalan sa lungsod, kaya't labis itong mahalaga at susi sa pagkakaligtas. 12 pangkulay ng buhay, 12 rehiyon, altar ng tadhana. Matapos matuno ang impormasyon sa kanyang isip, dahan-daang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Bawat cultivator na pumasok sa lungsod ng tadhana ay may ganitong impormasyong pinipilit na ipasok sa kanilang isip, kabilang na ang tungkol sa templo ng tadhana. Ngunit para makapasok sa templo ng tadhana, kailangan mong makumplito ang lahat ng 12 pangkulay ng buhay. Ibig sabihin, kailangan mong makalakam ng 120 milyong puntos nito, na napakahirap gawin. Alam din ni Yehan mula sa impormasyong ito na napakakaunti lamang ang mga taong nakapagkolekta ng lahat ng pangkulay ng buhay mula nang mabuksan ang lungsod, kaya't kakaunti rin ang mga nakapasok sa templo. Mukhang bukod sa pagtitipon ng mga henyo ng lahi ng tao, kailangan din nating mapabuti ang ating pangkulay ng buhay. Dahil maaari tayong mangagaw nito sa iba, kailangan nating pumatay kung kailangan. Ang mga mata ni Yehan ay lumapot na parang linya. Mahigit 100,000 cultivator ang pumasok sa lungsod, at kapag nakapapatay ng sapat na dami ng tao, tataas ang iyong pangkulay ng buhay. Dahil lahat ay nagsisimula sa pulang pangkulay ng buhay at maaari lamang manatili sa unang rehiyon, tiyak na nandito rin sina Ye Qing, mga general ng Tianlong, at si Li Zhengdao. Bagamat alam niyang napakalaki ng bawat rehiyon, wala siyang eksaktong ideya kung gaano kalaki ito. Siyempre, nandito rin ang mga henyo mula sa mga lahi ng Diyos, demonyo, at halimaw. Dahil mahina ang lahi ng tao, kailangan silang magtipon ng mabilis para maiwasang mapatay at maagawan ng pangkulay ng buhay. Ye Chanson, ano na po ang gagawin natin ngayon? Matapos matuno ang impormasyon, mahigit 12 henyo ng lahi ng tao ang tumitig kay Yehan, at maswerte sila na makasama siya. Narinig ito, at nagsabi si Yehan, hanapin agad natin ang ibang mga tao ng lahi ng tao. Pag-usapan na lang natin ang iba mamaya. Buzz. Biglang may napakalakas na paggalaw na nagmula sa lungsod sa ibaba na parang libingan. Natakot na makita ni Yehan na ang sinaunang lungsod ay binabagsak ng isang nakakatakot na puwersa, parang may bagay na gumigising mula sa lupa. Hindi, tumakbo tayo. Natakot si Yehan sa kanyang loob, naramdaman niya ang isang hindi maihahambing na krisis na bumabalot sa kanya. Ang mga malalaking bahagi ng lungsod ay isa-isang lumutang, at naramdaman ni Yehan na ang kanyang kaluluwa ay nakulong ng isang nakakatakot na puwersa. Napakahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang bagay na lilito. Sa kalangitan, sinusubukan nilang makalayo sa sakop ng lungsod at ginamit ang kanilang bilis hanggang sa sukdulan. Ngunit mas mabilis pa ang bilis ng paglilitaw ng lungsod sa ilalim ng kanilang mga paa, halos buong lungsod na ang nabaligtad. Hiyaw! Biglang ang nakakatakot na boses na may dalang malalim at makapal na aura ay kumalat mula sa lupa, parang pagsabog ng bulkan. Maliban kay Yehan, lahat ng henyo ng tao ay nagsuka ng dugo dahil sa lakas ng aura. Huwag kayong tumigil, tara na. Malungkot ang mukha ni Yehan. Anong uri ng halimaw ang napakatakot? Kung ganito ka mapanganib ang unang rehiyon, gaano pa kaya ang ikalawa, ikatlo, hanggang sa 12 rehiyon? Kabanata 3084. Biglang may isang nakakatakot na itim na tabing ang lumabas mula sa ilalim ng nabaligtad na lungsod sa harap. Napakalaki ng tabing na ito, parang isang mahabang at malaking bundok, na diretsyo na tumama patungo ni Yehan. Sa sandaling iyon, bago pa man mahulog ang tabing sa kanila, naramdaman ni Yehan ang isang napakalakas na presyon na parang sila ay babasagin. Ye Chanson, ano na po ang gagawin natin? Natakot ang henyo ng lahi ng tao. Atakehin natin. Malamig ang mga mata ni Yehan, pinagdikit ang kanyang dalawang daliri, at isang maliwanag na intensyon ng espada ang nahati sa dalawa, pagkatapos ay sa tatlo, at sa huli ay naging mga intensyon ng espada na umaapaw sa kalangitan na sumabog patungo sa nakakatakot na itim na tabing. Ikalawang antas na intensyon ng espada, nakakatakot at walang katapat. Ang ibang mga henyo ng lahi ng tao ay sumugod din ng sunod-sunod, at lahat ng pag-atake ay tumama sa paparating na itim na tabing. Rumble! Ang kakilakilabot na pagbanggaan ay sumabog sa mundo, at pagkatapos noon, isang mahinang ungol na may dalang sakit ang narinig. Ang tuktok ng bumabagsak na itim na tabing ay biglang bumukas, ito pala ay 5 daliri, na malakas na bumagsak para paksain sila Yehan sa kawalan. Diyos ko! Isang kamay lang iyon. Anong uri ng halimaw ang napakalaki?
Natakot ang mga henyo ng lahi ng tao at tumakas sa iba't ibang direksyon. Kahit na tumatakas na si Yehan palayo, ang tabing na parang mahabang bundok ay pala lamang isang kamay na lumabas mula sa lupa ng halimaw na iyon. Kung lalabas na ang buong katawan nito, tiyak na isang nakakatakot na nilalang na ang paa ay nasa lupa at ang ulo ay umaabot sa kalangitan. Biglang may mga kakilakilabot na sigaw na narinig mula sa paligid. Ang palad na bumagsak ay pumatay ng lahat ng henyo ng lahi ng tao maliban kay Yehan. Naligtas lamang siya sa swerte, ngunit nang tumama ang alon ng lakas, hindi niya napigilan na magsuka ng dugo. Sus Mariosep, malungkot ang mga mata ni Yehan at mabilis na tumakas palayo. Pagpasok pa lang niya sa lungsod ng tadhana ay naharap na siya sa ganitong krisis, at lahat ng henyo ng lahi ng tao na sumunod sa kanya ay namatay na. Paano na kaya ang iba? Sa kasalukuyang lakas ni Yehan, hindi pa siya tiyak na walang katapat sa ilalim ng banal na emperador, ngunit may karapatan siyang makipaglaban sa mataas na antas ng banal na hari. Ngunit ang lakas ng nakakatakot na halimaw na ito ay tiyak na lampas sa antas ng mataas na antas ng banal na hari, ngunit hindi pa naman umabot sa antas ng banal na emperador. Sa isang iglap, nakatakas na si Yehan mula sa sakop ng nakakatakot na lungsod at mula sa pag-atake ng halimaw na iyon. Hindi nagtagal, lumabas na ang buong katawan ng halimaw mula sa lupa. Ito ay isang halimaw na ang balat ay parang bato, matigas at makapal. May katawan itong katulad ng tao ngunit ang ulo ay kambing. Hindi maisip ang laki nito, kapag tumayo ito, maaari nitong ikalat ang ulap gamit ang isang kamay at kunin ang araw, buwan, at mga bituin. Hiyaw! Ang nakakatakot na boses ay yumugyog sa mundo, parang labis na galit ito dahil nakatakas si Yehan. Ang bawat hakbang nito ay umaabot ng libu-libong metro, at nag-iiwan ng mga nakakatakot na bakas ng paa sa lupa. Napakatakot na halimaw. Ano ba talaga ito? Lumingon si Yehan para tingnan ito mula sa malayo sa kawalan. Ang halimaw ay mas mataas pa sa kalangitan kapag tumayo. Ito ay isang halimaw na may ulo ng kambing, isang uri ng nilalang sa lungsod ng tadhana. Baka ang iyong pagdating ang nagising sa kanya. Napakaswerteng malas mo bata, kaagad mong naranasan ito pagpasok mo. Nagsalita si Suzuko na parang natutuwa, mabilis ka nang tumakas para mabuhay. Ang mga halimaw na may ulo ng kambing ay hindi iisa lamang. Kapag nagising na ito, tiyak na tatawagan nito ang ibang kapareho nito. Narinig ito, at kuryosong tanong ni Yehan, bukod sa halimaw na may ulo ng kambing, may iba pa bang nakakatakot na bagay sa lungsod ng tadhana? Sobrang dami, sabi ni Suzuko. Basta't ngayong narito ka na, makikilala mo rin sila isa-isa. Makikita mo ang kakaibahan ng lungsod ng tadhana. Narinig ito, hindi na nagtanong pa si Yehan at patuloy na mabilis na naglalakad pasulong. Sa panahong iyon, sinubukan din ni Yehan na makipag-ugnayan sa mga taong kilala niya gamit ang Soul Jade Sleep, kabilang si Kang Tianzan, ngunit wala pa siyang naratanggap na tugon. Buti na lang gumagana pa ang Soul Jade Sleep na ito sa lungsod ng tadhana. Kung hindi, parang naghahanap ng karayom sa isang balon ng dayami para hanapin sila. Iniisip ni Yehan. Ngayon, ang pinakamabigat niyang alalahanin ay baka makatagpo rin sina Yeching at iba pa ng ganitong nakakatakot na halimaw na may ulo ng kambing. Hey! Paparating na ang mga tao ng lahi ng demonyo, bata, magtago ka na. Bamalan siya ni Suzuko. Narinig ito, diretso nang bumaba si Yehan sa lupa at isinaaktibo ang batas ng patay na kahoy. Sumama siya diretso sa kagubatan sa ibaba. Ilang segundo pagkatapos, mahigit 100 malalakas na demonyo ang lumitaw sa kalangitan sa ibabaw niya, 1 ang hari ng demonyo, at 5 ang dakilang hari ng demonyo, katumbas ng banal na hari ng tao. Kakaiba, kanina ko pa naramdaman ang aura ng lahi ng tao na narito, bakit biglang nawala? Sinuri ng isang malakas na dakilang hari ng demonyo ang mundo gamit ang kakaibang mga mata. Marahil ay naramdaman din tayo ng kabilang panig kaya tumakas na sila bago pa tayo dumating. Huwag na muna natin itong pansinin. Si Juzi ay nagtitipon ng mga tao mula sa Minshan. Puntahan na natin sila para sumama. Huwag munang mag-alala tungkol sa pagkuha ng pangkulay ng buhay, tara na. Kabanata 3085. Sa isang iglap, nawala na ang mahigit 100 malalakas na demonyo. Minshan, saan ba iyan? Muli nang lumitaw si Yehan sa ibabaw ng kalangitan, may pagtataka sa kanyang mukha. Sabi ko sa iyo bata, mas mabuting pumunta ka na sa altar ng tadhana para makipagkalakalan ng mapa ngayon. Kung hindi, magiging parang manok na walang ulo ka na gumagala sa rehiyong ito, sabi ni Suzuko. Mapa. Kumislap ang mga mata ni Yehan, sige. Hindi isa lamang ang altar ng tadhana sa bawat rehiyon, at automatikong makikita ng pangkulay ng buhay ang pinakamalapit na altar ng tadhana. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na si Yehan sa paligid ng isang sinaunang altar.
Ang altar na ito ay isang batong haligi na may daan-daang metro ang taas, at sa ibabaw ng batong haligi ay isang napakalaking altar. Pumunta si Yehan sa paligid ng altar at diretso nang lumipad papunta sa malaking altar. Ang altar na ito ay pabilog, at may isang estatwa sa gitna nito, at may mga tabing ng liwanag sa paligid ng estatwa. Maraming gawain ang nasa tabing ng liwanag, may mga gawain para sa isa lamang, para sa grupo, pangangaso, paghahanap, iba't iba. Ang mga gawain na naklaim na ng iba ay ipinapakita sa pula, at ang mga hindi pa naklaim ay sa itim. Sa listahan ng mga gawain, nakita pa ni Yehan ang gawain na pangangaso ng halimaw na may ulo ng kambing, ngunit napakataas din ng gantimpalan nito. Pangaso ng halimaw na may ulo ng kambing, 8 milyong puntos ng pangkulay ng buhay. Gayunpaman, sa kasalukuyang rehiyon, marahil ay kakaunti lamang ang may kakayahang pangasan ng ganitong halimaw. Isa pa, ito ay gawain para sa isa lamang, hindi pwedeng mag-form ng grupo. Kahit na pumatay ka ng halimaw na may ulo ng kambing kung may kasama ka, hindi ka makakakuha ng gantimpalang 8 milyong puntos. Pumunta ka ba rito para makipagkalakalan, magtanong, o kumuha ng gawain? Biglang may boses na tumunog mula sa altar, na ibinalik si Yehan sa kanyang mga iniisip. Narinig ito, at kuryosong tumingin si Yehan sa estatwa sa gitna ng altar, mula pa raw ito ang boses. Magbabayad ako para sa isang kumpleto ng mapa, mahinahon na sabi ni Yehan. Sige, 300,000 puntos ng pangkulay ng buhay. Kahit na hindi gumagalaw ang estatwa, nakakapagsalita ito. Pagkatapos noon, naramdaman ni Yehan ang isang kakaibang puwersa sa mundo na biglang pumasok sa kanyang isip, at ang puwersang ito ay naging isang larawan, ang mapa ay nakaukit sa kanyang isip. Ngunit matapos makuha ang mapa, ang kanyang 500,000 puntos ng pangkulay ng buhay ay nabawasan ng 300,000, kaya't natira na lamang na 200,000 puntos. Ang isang mapa ay nagkakahalaga ng 300,000 puntos. Nagulat si Yehan. Napakamahal naman nito, parang walang katumbas na halaga. Ang mga puntos ng pangkulay ng buhay ay mahirap makuha sa lungsod ng tadhana, ngunit mabilis itong nauubos parang tubig na umaagos. Malalim na huminga si Yehan, tumingin sa estatwa at nagsabi, may gusto akong itanong. Sige, 10,000 puntos ng pangkulay ng buhay bawat tanong. Nangisay ang gilid ng bibig ni Yehan at nagsabi, gusto kong malaman kung ang pangkulay ng buhay ay makakagawa ng lahat ng bagay sa lungsod ng tadhana. Maaari mong intindihin iyon sa ganoong paraan. Matapos sabihin iyon, nawala na naman siya ng 10,000 puntos. Maaari ko bang gamitin ang pangkulay ng buhay para hanapin ang isang tao? Patuloy na tanong ni Yehan. Ito na ang pangalawang tanong. Kapag may sapat kang puntos ng pangkulay ng buhay, maaari kang direktang ma-teleport papunta sa taong hinahanap mo, o kaya'y mapapadala siya mismo sa tabi mo. Ngunit ito ay makakaya lamang sa loob ng parehong rehiyon, at kakailanganin mong gumastos ng 1,000,000 puntos ng pangkulay ng buhay. Matapos magtanong ng 2 beses, nawalan na si Yehan ng 20,000 puntos ng pangkulay ng buhay. Isa pang tanong, kung ang pangkulay ng buhay ay makakagawa ng lahat ng bagay sa lungsod, maaari ko bang gamitin ito para mapabuti ang aking antas ng pagpapalakas ng sarili? Tanong ni Yehan habang lumapot ang kanyang mga mata. Sige, 30,000,000 puntos ng pangkulay ng buhay bawat real mo. Walang emosyong sabi ng estatwa. 30,000,000 puntos para tumaas ng isang antas. Lihim na napamangha si Yehan. Talagang kakaiba ang lungsod ng tadhana, kapag may sapat kang puntos ng pangkulay ng buhay, makakagawa ka ng maraming bagay na hindi mo maiisip. Siyempre, sa kasalukuyang puntos ni Yehan sa pangkulay ng buhay, hindi pa niya magagawa na gamitin ito para mapabuti ang kanyang pagpapalakas ng sarili, o kahit na hanapin ang isang tao. Sa oras na iyon, biglang may kislap ng liwanag na nakita ni Yehan sa listahan ng mga gawain, at pagkatapos noon ay may bagong gawain na lumitaw. Kabanata 3086. Pangaso ng si Yu Honghuang, 5 milyong puntos ng pangkulay ng buhay. Si Yu Honghuang ba iyan, ang batang malakas mula sa akademya ng Tianfeng? Paano siya napasama sa listahan ng mga gawain at naging target ng pangangaso? Napakakuryoso ni Yehan. Maaari bang batay sa mga tao na pumasok sa lungsod ng tadhana ang mga target sa listahan ng mga gawain? Ang iyong tanong ay lampas na sa aking kayang sagutin, malamig na sabi ng estatwa, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nabawasan ang kanyang mga puntos ng pangkulay ng buhay. Dahil dito, hindi na plano ni Yehan na manatili pa sa altar ng tadhana. Kung mananatili pa siya rito ng isa pang minuto at nagsalita pa ng isa pang salita, napakamahal ng mga puntos ng pangkulay ng buhay na kailangan niyang bayaran. Buzz. Ngunit sa sandaling umalis na si Yehan sa altar ng tadhana at hindi pa siya nakakalakad ng 1,000 metro, 5 figure ang lumitaw sa kawalan sa kanyang paligid.
Ang 5 taong ito ay puno ng malakas na aura ng liwanag, ang uri ng aura na meron lamang ang mga henyo ng mga Protoss. Ang tao na si Yehan ay may lamang 170,000 puntos ng pangkulay ng buhay. Lubhang nabigo ang 5 kabataan ng Protoss nang makita na si Yehan ang dumating at nakakaunti lamang ang kanyang mga puntos. Ang 5 taong ito ay nag-ambush sa paligid ng altar ng tadhana para maghintay ng biktima. Basta't may pumupunta sa altar, ibibigay nila ito sa pagkubkob, papatayin, at aagawin ang kanilang pangkulay ng buhay. Gusto ninyong patayin ako. May malamig na ngiti sa mukha ni Yehan habang tinatitigan ang 5 malalakas na kabataan ng Protoss na pumalibot sa kanya. Narinig ito, napatinginan ng 5 kabataan ng Protoss sa isa't isa, Terra na. Pagkatapos sabihin iyon, agad na tumakas ang 5 tao patungo sa malayo na parang puting liwanag. Si Yehan ng lahi ng tao ay isang walang kapantay na figure sa listahan ng mga kandidato para sa Emperador ng Langit, tanging ang unang Emperador ng mga Protoss ang makakapagkompetensya sa kanya. Natural na hindi nila kayang kalabanan siya, at sa kakaunti lamang ang kanyang mga puntos ng pangkulay ng buhay, kaya hindi sulit na ipagsugal nila ang kanilang buhay. Akala ninyong makakatakas kayo ng ganito lang? Tinanong ninyo ba ako? Iwan ninyo ang inyong mga puntos ng pangkulay ng buhay. Umungal si Yehan, at ang walang katapusang intensyon ng espada ay parang malakas na ulan na sumabog mula sa kanyang katawan at kumalat sa kalangitan. Ang lakas ng ikalawang antas na intensyon ng espada ay hindi kayang labanan ng 5 kabataan ng Protoss na ito. Swish 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 swish. Ang sunod-sunod na matapang at walang katapat na intensyon ng espada ay tumago sa katawan ng 5 tao. Ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan na umabot na sa ikalawang antas ay agad na pumatay sa 5 batang malakas ng mga Protoss, kahit na isa sa kanila ay nasa antas ng hari ng Diyos ay hindi nito napigilan. Pagkatapos niyang pumatay ng 5 malalakas na kabataan ng mga Protoss, mabilis na tumaas ang mga puntos ng pangkulay ng buhay ni Yehan, mula 170,000 puntos hanggang diretsyo ng 3.9 milyong puntos. Ang batang malakas na nasa antas ng hari ng Diyos ay nagbigay sa kanya ng 1 milyong puntos. Ang ibang 4 na bihasang kabataan ng mga Protoss ay nagbigay pa ng 2.8 milyong puntos. Mukhang totoo ngang ang pagnanakaw ng pangkulay ng buhay ng iba ay ang pinakamabilis na daan. Iniisip ni Yehan, at agad na bumalik sa altar ng tadhana. Ngayong mayroon na siyang 3.9 milyong puntos, natural na nais niyang magpatuloy sa pagkakalakalan. Tulungan mo akong hanapin ang isang tao, si Yeching. Sige, 1 milyong puntos ng pangkulay ng buhay. Nabawasan ang kanyang mga puntos, at nawala si Yehan mula sa altar ng tadhana. Sa susunod na saglit, nang muling lumitaw siya, narating na niya ang kalangitan sa itaas ng isang tuyong yelo. Napakalamig ng lugar na ito, at naramdaman ni Yehan ang matinding lamig na umaatake sa kanyang buong katawan. Sa oras na iyon, sa tuyong yelo sa harap niya, nagkakaroon ng labanan, halos 10 tao ng lahi ng tao ang pinagkakwigang ng mahigit 100 demonyo. Mga demonyo. Sa tuyong yelo, ang mga mata ni Yehan ay kasing lamig ng yelo. Sa kanyang paningin, mahigit 100 malakas na demonyo ang pumalibot sa halos 10 tao ng lahi ng tao, kabilang na si Yeching, pati na rin ang ilang taong kilala niya, si Qin Wanwan mula sa pamilyang Qin, at si Xiao Li mula sa pamilyang hari ng Chanho. At sa paligid ng tuyong yelo, makikita pa ang mga bangkay ng ilang henyo ng lahi ng tao. Mga demonyo, Sus Mariosep. Sa susunod na saglit, ang nakakatakot na intensyon ng espada na umaapaw sa kalangitan ay sumabog sa ibabaw ng tuyong yelo at naging matutulis na mga pana na lahat ay tumama sa mahigit 100 malakas na demonyo. Swish 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 swish. Sa isang iglap, maraming demonyo ang agad na namatay sa lugar. Ang kakilakilabot na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay mahirap labanan kahit ng mga karaniwang malakas na hari ng demonyo. Kabanata 3087. Xiaohan. Kapatid na Ye. Si Ye Chanzhen na. Narito na si Ye Chanzhen. Nang makita ang pagdating ni Yehan, ang mga henyo ng lahi ng tao na dating pinipigilan ay biglang nagbuhos ng malakas na lakas para lumaban. Kung hindi dahil kay Yeching, isang malakas na tao na kayang pumatay ng dakilang hari ng demonyo, baka naubos na ang mga henyo ng lahi ng tao ng mga demonyo. Ngayong narito na si Yehan, kahit pa marami ang mga malakas na demonyo, hindi na nila kayang pigilan siya. Ang tao na si Yehan. Ang mga demonyo ay pinamumunuan ng ilang malakas na hari ng demonyo, at nang makita si Yehan, kumunot din ang kanilang mga noo. Atakehin natin. Parang Diyos ng digma na bumaba mula sa langit, mag-isa nang pumasok si Yehan sa gitna ng mahigit 100 malakas na demonyo. Ang kanyang nakakatakot na braso ng Diyos at demonyo ay parang sibol ng kamatayan, at ang isang suntok na iyon ay agad na pumatay ng ilang malakas na demonyo. Pigilan niyo siya.
Nagalit ang ilang dakilang hari ng demonyo at sama-samang sumugod kay Yehan. Sino ka para pigilan ako? Hayaan mong si Wang Chuyi na makipag-usap sa akin. Walang emosyon ang mukha ni Yehan. Habang hinahamon siya ng sama-samang pag-atake ng mga dakilang hari ng demonyo, ang kanyang buong katawan ay bumuka ng nakakatakot na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan. Patayin. Pagkatapos niyang sabihin ang salitang iyon, isang walang katapat na intensyon ng espada ang sumabog mula sa kanyang bibig. Ang lakas nito ay direktang nagpabagsak ng isang dakilang hari ng demonyo at nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Pagkatapos noon, itinaas ng husto ni Yehan ang kanyang braso ng Diyos at demonyo, at isang lakas mula sa mga sinaunang Diyos at demonyo ang biglang sumabog. Ang lakas na iyon ay napakalakas na nakakatakot, at kahit ang mga dakilang hari ng demonyo ay natakot. Tumaas ang lakas ng braso ng Diyos at demonyo. May kagalakan sa malamig na mga mata ni Yehan, at agad nang umisi siya. Itinaas niya ang braso ng Diyos at demonyo parang isang malakas na suntok, umalis kayo. Bang 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 bang. Sa sandaling iyon, ang mga malakas na hari ng demonyo na pumalibot kay Yehan ay nagtamba ng sunod-sunod at nagsuka ng dugo. Ang lakas ng suntok ni Yehan ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang lahat. Umalis na tayo. Dahil sa pagdating ni Yehan at sa kanyang nakakatakot na lakas, natakot na manatili pa ang mga malakas na demonyo. Matapos magbigay ng utos, ang mga malakas na demonyo sa kalangitan sa itaas ng tuyong yelo ay sunod-sunod na tumakas, naging mga guhit ng itim na lakas ng demonyo habang umaalis palayo. Kaya nilang labanan ang lahi ng tao, ngunit sa pagdating ni Yehan, kahit pa sila ay may kalamangan, mahirap na silang makipaglaban sa kanya. Nang makita na tumakas na ang mga demonyo, mabilis na lumapit si Ye Qing kasama ang ilang henyo ng lahi ng tao kay Yehan, Xiaohan. Ate! Tumingin si Yehan kina Ye Qing at iba pa at nagsabi, mabuti ba kayo? Nasugatan ba kayo? Umiling si Ye Qing at nagsabi, mabuti naman kami, ngunit mahigit 12 henyo ng lahi ng tao na sumunod sa amin ang namatay sa labanan. Parang kayang subaybayan ng mga demonyo ang aming hininga. Mukhang naghanda talaga ng paraan ang mga demonyo. Lumapot ang mga mata ni Yehan. Matapos niyang makatakas sa halimaw na may ulo ng kambing, siya rin ay na-target ng mga demonyo sa unang pagkakataon. Kapatid na Ye, nagkahiwa-hiwalay kami pagpasok namin. Maswerte kami na makasama si Ate Ye Qing, ngunit hindi namin alam kung ano ang nangyari sa iba. Napakadelikado talaga ng lungsod ng tadhana. Mula nang pumasok sila sa lungsod ng tadhana, maraming krisis na ang kanilang naranasan, mula sa ibang tao at mula pa mismo sa kakaibang lungsod. Nagsabi si Yehan, ang una nating gagawin ay pagtitipon ng mga henyo ng lahi ng tao para hindi na tayo matarget ng ibang lahi. Sa kasalukuyang rehiyon, may mga tao mula sa lahat ng lahi. Mahina ang ating lahi ng tao, kaya madali tayong maging target ng iba. Tanong ni Ye Qing, Xiaohan, paano mo sa tingin natin mas asama-sama ang lahat ng henyo ng lahi ng tao ngayon? Kailangan muna nating pumili ng isang lugar na malayo sa mga demonyo, halimaw, at Diyos, ngunit hindi masyadong malayo sa ibang mga tao ng lahi natin. Nag-isip muna si Yehan bago nagsabi, tara na, pumunta muna tayo sa altar ng tadhana. Gamit ang teleportasyon, dumating si Yehan sa tuyong yelo mula sa ibang lugar at gumastos ng 1,000,000 puntos ng pangkulay ng buhay. Ngunit sa labanan kanina laban sa mga demonyo, nakakuha siya pa ng 3,000,000 puntos. Ngayon, ang kanyang mga puntos ng pangkulay ng buhay ay umabot na sa 5.9 milyong puntos. Hindi nagtagal, dinala ni Yehan sina Ye Qing at iba pa sa pinakamalapit na altar ng tadhana. Gusto kong malaman kung saan sa rehiyong ito ang malayo sa mga demonyo, halimaw, at Diyos, ngunit hindi masyadong malayo sa ibang mga tao ng lahi ng tao. Diretso niyang tinanong ang estatwa. Alam niyang maraming lahi na ang gumamit ng altar na ito para magtipon, kaya malamang na ginamit na ang ganitong paraan dati. Hat Oyama. Malamig na sabi ng estatwa at binanggit ang dalawang salita. Kabanata 3088. Nagastos niya ang 10,000 puntos ng pangkulay ng buhay, at patuloy na tanong ni Yehan, gusto ko rin malaman kung saan ngayon nagtitipon ang mga demonyo, halimaw, at Diyos. Ang tanong na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 puntos ng pangkulay ng buhay, malamig na sabi ng estatwa, ang mga Diyos ay nasa Tia Ingong, ang mga demonyo ay nasa Minshan, at ang mga halimaw ay nasa Coastal Sea. Tia Ingong, Minshan, Coastal Sea. Hinanap ni Yehan ang tatlong lugar na ito sa mapa sa kanyang isip. Ang Hat Oyama ay talagang malayo sa tatlong lugar na iyon, ngunit hindi naman masyadong kalayuan. Tara na, punta tayo sa Hat Oyama. Ngunit bago iyon, kailangan nating makipag-ugnayan sa lahat ng makakaya natin, ipaalam sa kanila ang balita, at sabihin na magtitipon tayo sa Hat Oyama, sabi ni Yehan kina Ye Qing at iba pa.
Ye Chanson, susundin ka namin. Kapag ang impormasyon ay naipasa sa isang grupo, ipapasa rin nila ito sa iba pa, 1 sa 10, 10 sa 100, kaya tiyak na maraming tao ng lahi ng tao ang makakakuha ng balita. Ito ang pinakamahusay na paraan na maiisip ni Yehan sa ngayon. Kasabay nito, ipinaalam din ni Yehan kina Kang Tianzan, Li Zhengdao, Xu Chaoj at iba pa na magkita-kita sila sa Hatoyama. Kahit na hindi nila alam kung saan ito matatagpuan, alam nilang makakabili sila ng mapa kapag pumasok na sila sa lungsod. Makalipas ang mahigit kalahating araw, dinala ni Yehan sina Yeching at iba pa sa lokasyon ng Hatoyama. Sa rehiyong ito, mahina ang aura ng mga demonyo, halimaw, at Diyos. Bago pa sila dumating, nakatanggap na sila ng balita na ang pinakamalapit na henyo ng lahi ng tao ay narating na ang malapit sa Hatoyama. Bagamat tinatawag itong bundok, ang Hatoyama ay isang hanay ng mga bundok na umaabot ng milyon-milyong milya, na berde at makulay. Pagdating ni Yehan dito, nakatanggap na sila ng balita na ang pinakamalapit na henyo ng lahi ng tao ay naghihintay na rito. Sa buong lugar ng Hatoyama ay nakapagtipon na ng daan-daang henyo ng lahi ng tao. Yehan. Sa kawalan sa harap nila, may isang figure na mabilis na papalapit. Ngumiti lamang si Yehan nang malapit na ito, Linghu Qingyi, mukhang ikaw ang nauna. May balita ka ba tungkol sa iba? Kasama ng ibang tao ng lahi ng tao, lumapit si Linghu Qingyi at ngumiti, nang makatanggap ako ng liham mo, agad akong pumunta sa Hatoyama. Sa daan, nakilala ko pa ang maraming henyo ng lahi ng tao na nagtutungo rin dito, kaya't nagpasya kaming maghintay na rito para sa iba. Wala pa akong balita tungkol kina Li Zhengdao at iba pa. Narinig ito, nagsabi si Yehan, hayaan na natin, walang silbi ang pagmamadali. Tiwala akong pupunta sila sa Hatoyama pagkatapos nila matanggap ang liham ko. Linghu Qingyi, dahil napagpasyahan na nating magkita dito, hindi tayo dapat walang ginagawa. Sa ngayon, ang mga demonyo, halimaw, at Diyos ay may sariling lugar sa lungsod ng tadhana. Dahil meron na tayong lugar dito sa Hatoyama, kailangan nating ipaglaban ito para hindi tayo atakehin ng ibang lahi at agawin ang ating mga puntos ng pangkulay ng buhay. Tumango si Linghu Qingyi at nagsabi, tama ka Yehan. May daan-daang tao na nakatipon dito sa Hatoyama, at ipaglalagay ko silang magbantay sa buong lugar. Kapag dumating ang ibang lahi, hindi na tayo masasamantala. Sabihin ni Yehan, sa ngayon, ang pinakamahalaga ay pagtitipon ng lahi ng tao para mapanatili ang ating lakas. Tungkol sa pagpapabuti ng mga puntos ng pangkulay ng buhay, unti-unti na lang natin itong gagawin. Sa lungsod ng tadhana, maaaring galing sa sino man ang ating kalaban kahit pa sa sarili nating lahi. Pagkatapos noon, pinamunuan ni Linghu Qingyi ang daan-daang bihasang tao ng lahi ng tao para maglibot at magbantay sa Hatoyama. Kapag nakakita sila ng ibang lahi, iisang salita lang ang gagawin nila, labanan. Nag-aalala ka ba kay Shaben at Lingchi? Sa tuktok ng isang bundok, dahan-daang lumapit si Yeching sa likuran ni Yehan. Hinaharap nila ang mahinang hangin habang tinatitigan ang malayong mundo. Narinig ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, sa totoo lang, hindi ako masyadong nag-aalala sa dalawang iyon. Pareho silang malakas at marunong mabuhay. Sa halip, si Kuya ang medyo nag-aalala ako. Puno ng panganib ang lungsod ng tadhana. Sana ligtas silang makarating dito sa Hatoyama. Nagsabi si Yeching, ang lungsod ng tadhana ay isang mapanganib na lugar. Sinabi mo rin mismo na maaaring galing sa sino man ang ating kalaban, kahit pa sa sarili natin. Kung mangyari man ang masama, sana ay magpasya ka ng mabilis. Ate, huwag kang mag-alala. Tiwala ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Sa totoo lang, gusto kong makita kung gaano kadilim at kahalayan ang nakapaloob sa lungsod na ito. May matapang na titig sa mga mata ni Yehan. Sa ngayon, ang lahi ng tao ay nagtitipon ng mga henyo sa Hatoyama, habang ang mga demonyo, halimaw, at Diyos ay nagtitipon naman sa Minshan, Coastal Sea, at Tia Ingong. Ang mga taong nag-iisa ay madaling target ng iba. Siyempre, habang ang mahigit 100,000 batang henyo mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay pumasok sa lungsod ng tadhana, ang mahiwagang mundo na ito ay tahimik na nagbabago. Ang ilang natutulog na panganib ay nagising na, at ang ilang pagkakataon ay dumating na. Sa madaling salita, ang mundo na dating walang buhay ay ngayon ay buhay na buhay. Isang araw ang lumipas, at patuloy na dumadating ang mga henyo ng lahi ng tao sa Hatoyama. Sa ngayon, mahigit 3,000 henyo na ang nakatipon dito, kabilang na ang ilang nangungunang henyo tulad nina Abi Heavenly King, Xiang Moxie, Tantay Passing Water, Awa Chang, Jipot Ian, at Wang Dichu. Unti-unting lumalakas ang lakas ng lahi ng tao sa Hatoyama, at naging tunay na itong tahanan para sa kanila. Sa tuktok ng bundok, sinusuri ni Yehan ang kanyang braso ng Diyos at demonyo.
Noong labanan niya ang mga demonyo, napansin niya na tumaas ng malaki ang lakas nito. Hindi ito dahil sa pagpapabuti ng kanyang antas kundi dahil mas naging tugma ang mundo na ito sa kanyang braso, parang narito talaga ito para gamitin ang lakas nito. Kabanata 3089. Kung narito ang batang babae na si Zee, marahil ay makakatuto ako ng isang bagay mula sa kanya. Iniisip ni Yehan sa sarili. Bagamat nagpadala na siya ng mensahe kay Zee, hindi pa ito nakarating sa Hatoyama, ngunit hindi siya nag-aalala. Ang batang babae na iyon ay isang mahiwagang nilalang, kahit pa ang lungsod ng tadhana, na hindi maaaring pumasukan ng mga taong higit sa 100 taong gulang at lampas sa banal na emperador, ay napasukan niya. Mabilis na lumipas ang 2 araw pa, at mahigit 5,000 tao na ang dumating sa Hatoyama, kabilang na sina Zon Wuswang at Yi Polo. Ikalawang kapatid, nakapag-ugnayan ka na ba kay kuya mula nang pumasok ka sa lungsod ng tadhana? Magkasama silang nakatayo si Yehan at Zon Wuswang sa tuktok ng bundok. Ang dalawa pang polo ay nagharap na ng mga henyo ng lahi ng demonyo, halimaw, at kahit na ng mga Diyos ng ilang beses, at sa lakas nila ay nakarating sila sa Hatoyama. Nagkaroon kami ng maikling pag-uugnayan. Alam ko lang na magkasama sina Li Zhengdao at Samsara, ngunit wala nang tugon pagkatapos noon. Hinaplos ni Zon Wuswang ang balikat ni Yehan at nagsabi, huwag kang mag-alala. Magkasama sina Li Zhengdao at Samsara, kahit na ang mga nasa gitnang ranggo ng banal na hari ay hindi makakagawa ng anuman sa kanila. Marahil ay nasa daan na sila patungong Hatoyama ngayon. Sana nga, malalim na huminga si Yehan. Hindi pa dumating si Li Zhengdao, walang balita tungkol kina Xia Ben at Lin Chi, pati na rin si Leng Shuya, at kahit si Kang Tianzan ay hindi sumasagot sa kanyang mga mensahe. Ngunit sa sandaling iyon, sa daan patungong Hatoyama, isang nakakatakot na pagpatay ang nagaganap. Sa ibabaw ng kawalan, 2 figure ang desperadong tumatakbo pasulong, at sa kanilang likuran ay mahigit 100 malakas na halimaw, kabilang na ang ika-5 prinsipe na si Bian at ika-6 na prinsipe na si Yazi. Sus Mariosep, parang mga aso ba ang mga ito? 2 araw na nilang sinusundan kami, sobrang desperado nila. Lumingon si Lin Chi para tingnan. Sina Xia at Xia Ben ay medyo malas, pagpasok pa lang nila sa lungsod ng tadhana, lumitaw sila malapit sa Coastal Sea, na ngayon ay tahanan ng mga halimaw, kaya't natural na hinabol sila ng mga ito. Mas mabuting magtipid ka ng lakas. Sinabi sa atin ng amo na pumunta tayo sa Hatoyama. Huwag kang maubos ng mga bastos na ito sa kalahating daan pa lang. Mahinang sabi ni Xia Ben. Matapang na sabi ni Lin Chi, Chie, hindi ko matanggap ang ganito. Tanga ka, humanap tayo ng pagkakataon para labanan sila. Narinig ito, may kagalitang kumislap sa mga mata ni Xia Ben. Lumapot ang kanyang mga mata habang tinatitigan ang nakakatakot na hukbo na kanilang hinahabol, gawin na natin. Hinahabol sila ng mga halimaw ni Xia Ben at Lin Chi. Hindi alam ito ni Yehan, ngunit sa ugali ng dalawa, kahit na makatagpo sila ng malakas na kalaban, hindi sila susuko. Matapos silang tumakbo ng 100,000 milya pasulong, sabay silang tumigil ni Xia Ben at Lin Chi, biglang lumingon, at sunod-sunod na sumugod ng mga nakakatakot na pag-atake sa mahigit 100 hukbo ng mga halimaw. Ang biglaang pagbabago ay halos hindi na rehistro ng hukbo ng mga halimaw, at ilang malakas na halimaw ang agad na namatay. Ngayong malayo na sila sa lugar ng Coastal Sea at pumasok na sa lugar ng Hatoyama, hindi na sila natatakot sa hukbo ng mga halimaw na kanilang hinahabol, kahit na mayroong 2 batang malakas na sina Suani at Yazi. Sina Huang Ben at Lin Chi, sa wakas ay tumigil na kayong tumakbo mga asong nawawala. Malungkot ang mga mata ni Prinsipe Suani, at parang galit din ang mukha ni Prinsipe Yazi, malas ninyong dalawa. Kukuha ako ng inyong mga buhay ngayon. Ang pagpatay sa inyong 2 general ay tiyak na magpapalungkot kay Yehan. Hey! 2 walang kwentang ibon, sa tingin ninyo ay natatakot ako sa inyo. Maaari akong makipaglaban kung gusto ko, at umalis kung gusto ko. Ano kaya ang magagawa ninyo sa akin? Ngumisi si Lin Chi, at ang intensyon ng pagpatay ay sumabog mula sa kanyang katawan. Dahil siya ay nag-ehersisyo ng banal na tabo na sining ng pakikipaglaban na 7 Killing Ju, ang kanyang intensyon ng pagpatay ay nagdulot ng pagbabago ng kulay ng mundo. Tapusin na natin ito at patayin sila. Malungkot ang mga mukha ni na Prinsipe Suani at Prinsipe Yazi. Sa isang iglap, ang mahigit 100 batang bihasang halimaw ay lahat na sumugod kina Xia Ben at Lin Chi. Bobo, sabayan natin kung sino ang mauunang maabot ang 5 milyong puntos ng pangkulay ng buhay. Sa isang iglap, si Lin Chi na may dalang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ay malakas na sumugod sa mahigit 100 batang bihasang halimaw. Siyempre, hindi nahuhuli si Xia Ben.
Sa kanilang kasalukuyang semi-banal na antas, madali nilang mapapatay ang isang banal na hari ng unang antas. Bagamat ang grupo ng mahigit 100 batang bihasang halimaw ay sapat na para magdulot ng banta kina Shaben at Lin Chi, sa isang labanan, tanging sinasuan ni Atyazi lamang ang may karapatang makipaglaban sa kanila. Sa Hatoyama, tahimik pa ring naghihintay si Yehan. Ngunit habang dumarami pa ang mga henyo ng lahi ng tao na dumadating dito, ang iba't ibang depensa ng Hatoyama ay unti-unting nagiging perpekto. Sa pagdating ng maraming nangungunang henyo ng lahi ng tao, ang depensa dito ay unti-unting naging parang bakal. Ngunit sa sandaling iyon, ilang figure ang lumitaw sa tuktok ng bundok kung saan nakaupo ng nakatiklop ang mga binti si Yehan. Naramdaman ito, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, at kasama si Yeching ay tumingin sila sa mga hari ng langit at mga general ng Tianlong. Nakita nilang parang tubig ang mukha ni Ao Wachang, may malamig na aura sa kanyang katawan at nagsabi, may problema sina Zishuan at iba pa. Si kuya ay namatay na. Sino ang nagpadala ng balita? Nikipot ang mga kilay ni Yehan. Ang unang anak ng pamilyang hari ng Pavo ay namatay sa labanan, mabuti pa kaya ang babaeng si Ao Zishuan. Ang balita ay mula kay kuya bago siya namatay. Ang mga kaaway ay mula sa lahi ng demonyo. Bagamat walang emosyon ang mukha ni Ao Wachang, naramdaman ng lahat ang malamig na intensyon ng pagpatay na nagmumula sa kanya. Mga demonyo, sila na naman. May kagalitang kumislap sa mga mata ni Yehan, ipinaalam mo na. Kung wala ako, sina Yi Polo at Zhang Wushuang ang mamamahala sa buong Hatoyama, at ikaw ay tutulong sa kanila sa tabi. Master, pupunta ka ba mismo? Tanong ni Xiang Moxie. Kabanata 3,900. Kung ang mga demonyo ay maglakas loob na hawakan ang mga taong mahalaga sa akin, ipapakita ko sa kanila kung anong halaga ang babayaran nila, malamig na sabi ni Yehan habang mapanglo ang mga mata, hindi pa huli. Ako na ang hahawak nito. Protektahan ninyo ang Hatoyama at gabayan ang ibang mga tao ng lahi ng tao para hindi tayo masalakay ng ibang lahi. Opo, punong pinuno. Humarap si Yeching at inayos ang damit ni Yehan, mahinahong nagsabi, bagamat hindi pa ako masyadong nakakausap ng kapatid na babae na si Ao Zishuan, tandaan mong dalhin siya pabalik na buhay. Gagawin ko. Mabilis na nakarating si Yehan sa pinakamalapit na altar ng tadhana at nagsabi sa estatwa, hinahanap ko ang isang tao na nagngangalang Ao Zishuan. Sige, 1,000,000 puntos ng pangkulay ng buhay. Narinig ang walang emosyong boses, nabawasan ang mga puntos ni Yehan, at biglang nawala siya mula sa altar. Sa susunod na saglit, nang muling lumitaw siya, narating na niya ang kalangitan sa itaas ng isang hindi pa niya nakikitang hanay ng mga bundok. Walang tao sa paligid at tila tahimik ito. Wala siya rito. Kumunat ang noo ni Yehan, at agad na binuksan ang kanyang clairvoyance. Agad niyang natagpuan si Ao Zishuan sa isang yungib na 1,000 metro ang layo, hindi lamang siya, kundi pati na rin sina Lin Yujie ang mula sa Tribong Zin, sina Xiao Zhongmo at Nu Penyuan ng pamilyang hari ng Chanho, si Regret Shan ng pamilyang hari ng Jiaolong, at ang Emperoress ng pamilyang hari ng Yindai. Ngunit sa sandaling iyon, halos lahat sila ay seryosong nasugatan at nagtago sa loob ng yungib. Nakita ito, maluwag ang hininga ni Yehan. Ngunit ang unang anak ng pamilyang hari ng Pavo ay namatay na sa kamay ng mga demonyo, ito ang unang nangungunang batang bihasang tao na namatay mula nang pumasok sila sa lungsod. Sino ka? Sa loob ng yungib, biglang tumingin sina Ao Zishuan at iba pa sa pasukan, may pag-alala sa kanilang mga mukha. Sa paghabol sa kanila ng mga demonyo, ilang beses na silang nambush, mula sa mahigit 10 tao na kasama nila nung una, ngayon ay kakaunti na lang sila. Ako ito. Pumasok si Yehan mula sa pasukan. Yehan. Nang makita na siya ang dumating, maluwag ang hininga ng lahat sa loob ng yungib at may kagalakan sa kanilang mga mukha. Pinipiga ni Ao Zishuan ang kanyang mga labi, matigas na tumingin siya sa ibang direksyon, ngunit ang panginginig ng kanyang mahinang katawan ay hindi may tatago. Nakita ito, may init at galit sa mukha ni Yehan. Hindi niya pinansin ang iba pang tao, hinampas niya ng mahina ang puwit ni Ao Zishuan at nagsabi, inimbitahan kita dati, bakit hindi ka sumunod at napasubo ka pa sa panganib? Bakit hindi mo ako kinontak? Mga luha ang namutla sa mga mata ni Ao Zishuan at namula ang kanyang magandang mukha, ngunit matigas pa rin siya at pinipigilan na hindi umiyak. Sina Xiao Zhongmo at iba pa ay nahihiya at nagkunwaring hindi nakakakita. Hindi naman talaga ayaw ni Ao Zishuan na makipag-ugnayan kay Yehan. Una, napakalakas ng mga demonyong humahabol sa kanila. Pangalawa, gusto ni Ao Zishuan na patunayan ang sarili para makilala siya ng lalaking iyon na minsan na rin siyang hinampas ng mahina sa puwit. Nakita ito, lumambot ang mukha ni Yehan. Lumapit siya at inakay ang babae, nagsabi, alam ko na ang tungkol sa unang anak. Ang mga demonyo ay magbabayad ng dugo para dito.
Narinig ito, sa wakas ay nawala ng lakas ang babae sa kanyang bisig, nanginginig ang kanyang katawan at napaiyak. Nagsabi si Xiao Zhongmo, Yehan, ang mga humahabol sa amin ngayong mga demonyo ay ang maharlikang hari ng Xuanzihao. Maharlikang hari ng Xuanzihao. May galit na kumislap sa mga mata ni Yehan, siya ay mamamatay. Matapos sabihin iyon, biglang tumingin si Yehan sa labas ng yungib, at lalong lumakas ang kanyang mabangis na aura, mukhang narating na ang maharlikang hari ng Xuanzihao. Dahil mismo siyang pumunta rito, gagamitin ko ang kanyang ulo para ipag-alay sa unang anak. Sa sandaling iyon, sa kawalan sa paligid ng yungib, may makapangyarihang lakas ng demonyo na umaapaw, mahigit 20 malakas na kabataan ng lahi ng demonyo ang naruroon. Ang pinuno ay nakasuot ng baluti ng demonyo at hawak ang isang tatlong tuhod na sandata, na ang mga matalas na mata ay tila kayang tumingin sa buong mundo. Ito ay isa sa 4 na dakilang maharlikang hari ng mga demonyo, ang maharlikang hari ng Xuanzihao. Ang mga asong nawawala ng lahi ng tao at halimaw ay nagtago rito. Tumingin ang mga batang malakas na demonyo sa hanay ng mga bundok sa ibaba, tila tiyak nilang alam kung nasaan ang mga ito, at napakalakas ng kanilang intensyon ng pagpatay. Nakita ang maharlikang hari ng Xuanzihao na nakasuot ng baluti ng demonyo at may matalas na mga mata, na walang emosyong nagsabi, dahil ayaw nilang lumabas ng kusang loob, pilitin natin silang lumabas. Ito nang ang kanilang libingan. Narinig ito, ang mahigit 20 malakas na kabataan ng mga demonyo ay tumingin sa hanay ng mga bundok sa ilalim ng kanilang mga paa, at napakalaking lakas ng demonyo ang sumabog mula sa kanilang mga katawan. Ang kakilakilabot na lakas na iyon ay tila kayang baligtarin ang buong hanay ng mga bundok.